every birthday ko naman talaga may charity work ako eh. Kahit nung last year, aside dun sa party, may charity work. Yun nga lang, ang feature lang sa same party. Pero lagi naman. Actually, kung wala akong work, pag talaga mahaba yung oras, pag may libre time ako, naghahanap talaga kami ng fans ko ng charity. Kahit hindi ko birthday. Basta lang pag may naisipan namin, alam mo yun, yung pag wala kayong magawa, pag nag-meeting kami ng mga Christmas, gano'n, naisipan namin talaga mag-charity. So parang madalas yun talaga yung parang ginagawa namin. So ngayon kasi, itong girls ko, itong Boys Town, nagpahanap ako sa kanila ng charity. Kasi halos lahat ata ng suggestions nila napuntahan na namin, lahat ng sinabi nila. So, ito po yung binigay sa akin ng Artist Center. Sabi ko, sakto, gusto ko kasi mga bata din. Kasi feel ko yun yung mga audience ko eh, di ba yung mga edad nila, yung mga bata, sila yung mga na-anib sa akin. Kaya, so sila po yung nakikita. Chris, paano mo ba describe yung experience mo today with the kids? Masaya. I mean, sabi talagang nakakapagod, pero alam mo yung pag nakita mo, nakayakap na sila sa akin, ayaw nila akong bitawan. Yung para bang, ang laki nung nagawa ko sa kanila. Yung para bang, may nabago ako sa kanila o ano man yung naging effect ko sa kanila. Ang sarap tingnan, ang sarap makita. At saka nakita ko yung excitement nila sa pagbukas ng mga regalo, yung tuwa nila, yung talagang masasabi mo na yung mga ganung maliit na bagay. Tayo, yun yung mga nakakapagpasaya sa atin. Yung mga katulad ko, mababaw lang din ako, mabigyan lang din ako ng kung ano, masaya na ako. Yung gano'n, ang sarap ng So, napakaganda ng ginawa mo ngayong 24th birthday mo. So, anong parang birthday wish mo since ang daming blessings na nabigay sa'yo? Like, ano yung masasabi mo? Sabi ko nga, para sa birthday wish ko, ayoko na, hindi na siguro para sa akin wish na yun. Siguro yung birthday wish ko, sana yung mga dreams, yung mga wishes ng mga taong nagmamahal sa akin, family ko, mga fans ko, o kaya yung mga tao, yung may mga tao mas nangangailangan, sa kanila na lang ibigay yung wish ko, kung ano man yun. Kung mag-grant man, yung mga wishes na lang nila. Kasi yung akin, kumbaga, blessed na ako eh. Ayoko na, alam mo yun. Hindi ko naman sinasabing sobra na yung akin, pero siguro kung ikukumpara ko talaga yung sarili ko sa iba, mas feel ko kailangan pa ng iba kaysa sa akin. So, satisfied ka na ba sa mga blessings na nakuha mo or meron ka pang gustong makuha in the future? Siyempre marami akong gusto makuha in the future. Hindi ko masasabing satisfied na, pero yung mga like, hindi naman sa pera, hindi naman sa pera, pero gusto ko sa career ko, like, gusto ko makakuha ng award, gano'n. Gusto ko magkaroon ako ng sariling film, makagawa ako ng movie na parang makakapagsabi sa akin, challenging makakapagsabi sa akin ng versatile actress ko. Wala pa. Wala pa. So yun, siguro yung mga wish ko. Miss Chris, your birthday was last Friday. May 17. Paano yung sinelebrate yung actual birthday? Hindi kasi nasa Singapore kasi ako. Actually, yun ang surprise gift sa akin ni Carl. Nag-Singapore trip kami for 3 days kasama yung kapatid ko pong lalaki si Miguel. So, sakto rin dun sa araw na yun, dahil yun na lang kasi libre ko eh, Wednesday to Friday. Doon sa Singapore na celebrate yung birthday ko. So, nag-tour-tour kayo dun sa... Tour kami. Ano yung mga napuntahan niyo? Marami, nag-Universal Studios kami, nag-Marina Bay, Clarke, tapos sa Singapore Flyer, yung Merlion Tour. So, kailangan idea dyan? Surprise yun yun. Surprise niya! Bali, inabot na sa akin siguro mga 2 days before the flight. So, on sila talaga yung preparation. Yung nagulat ako, may tickets na everything na-book na lahat. Wala akong problema. Hindi ako naglabas ng kahit ano. Alam mo yun, talagang surprise talaga. At ang maganda doon, kasama yung kapatid ko. Mga hindi rin-iisip na kami dalawa lang. Talagang may bantay pa rin, nandiyan pa rin yung gano'n. Okay. And speaking of ano pala, balita ko may pagkakalitan ano na ba yun? Confirm na ba yun? Miss X? Yung Miss X, confirm yun. Pero sinabi na po sa akin. Siyempre, hindi pa naman nasisimulan, so ayoko po magsabi na akin po yun. Wala pa po.
And So willing ka to do that? Medyo yun na eh. Na-surprise Medyo ka na mature. eh. Dating yun eh. Talaga. Willing Ready ka na naman. ba sa mga ganun role? Ready naman ako, pero syempre nasa approval pa din yun ng network kung okay sa kanila. Syempre pagtrabaho naman, game lang, di ba? Pero depende kasi may image din kami. May image din kami. So, Miss Chris, nabanggit ni Alger sa isang interview na magkakaroon daw kayo ng project together. Can you tell us more about this? Prinsesa ng Pwede Masa? ba? Ay, pwede na ba? Or, Hindi, actually sa September na yun. Matagal-tagal pa, pero kasi mahaba yung preparation eh. Maraming kailangan. Kumbaga kasi parang sa pahinga din namin dalawa sa Love Team, from Coffee Prince na last year pa, parang may major pagbabago. Ganun. So, pinaghahandaan talaga namin. Pero sa September na yun, Prinsesa ng Masa, so far yun ang naririnig ko, yung kung sinabi sa amin. Pero pwede pa mabago. Pero we look forward to that. okay. So, when it comes to roles naman, sabi mo, mahilig ka sa challenging roles. So, what roles do you consider challenging? Or ano yung mga dream roles mo in the future? Madami kong dream roles. Gusto ko kasi parang maging character actress ako. Like, kasi ngayon, nauupo ako lagi sweet, inaape, gano'n. So, gusto ko iba naman. Hindi ko masasabi ako yung mang-ape. Pero alam mo yung iba naman din sa ginagawa ko. Yung parang pwede rin action, gano'n. Or pwede rin horror. Alam mo yun, iba, ibang concept. Hindi yung love, hindi yung romantic, hindi yung But outside of acting, ano yung mga iba pang hobbies mo? Like, besides charity activities, ganyan? hobbies ko. Hobbies ko. So, mahilig ako, actually mahilig ako mag-movie marathon eh. Film box ka talaga. Pero yung mga movie marathon ko, pag movie marathon ko, hindi siya yung mga bagong films. Kumbaga pinapanood ko yung mga lumang movies nila Sharon, nila Vilma, nila Nora. Nire-relate ko talaga siya, hinahalungkat ko talaga siya. Tapos tinetext ko yung mga director na ko, anong mga masasuggest nyo na mga movies noon. Kasi pinapanood ko, tinitingnan ko lang kung paano sila umarte. So yung hilig ko pag wala akong ginagawa. Ano pa ba? When it comes to like, sobrang ganda ng suot mo ngayon. So, how would you define your personal style naman? Wala eh, simple lang. Basta gusto ko mga short dresses. Gusto ko short dress or short shorts. Tapos, wala, hindi kasi ako maarte eh. Sabi ko nga, ayoko na nag-accessories, ayoko naman kung ano-ano eh. Pero, Chill lang talaga. tapos jeans lang, tapos shirt. Kung pwede talaga walang ayos nga, ayoko nga ganun eh. Ayoko talaga. Pero bilang artista nga daw kami. So, kailangan. Ganun. So, hypothetical lang ah. Kung di ka naging artista, sa tingin mo, anong ginagawa mo ngayon? Hindi kasi nag-nursing kasi ako eh nung college. So baka siguro nurse ako. Ganun. Okay. Gusto niya abot mo siya. Colorful na yung ipin ko. Ano pa ba? Cute. Kasi sa Kapuso, parang ang tawag dito, parang trend na ngayon yung nako-operan sila na maging cover ng mga men's magazines. Right now, it's Raisa, di ba? Sa fashion. May mga offers na rin bang dumating sa yung ganun? And anong sa tingin mo sa amin? Meron din naman. Sinasabi naman ko sa akin ng artist center. Gusto ko. Pero kasi, pagdating sa ganun, okay lang. Okay lang naman sa akin. Pero syempre, yung family ko din, pati din, may limits din. Hindi pwedeng basta tupis nga, hindi pwede. Pero yun nga sabi ko, sa network ko din, papayag ang artist center, gugo. Pero kung talagang hindi gusto ng artist center, hindi talaga. So sa artist center sa Lala, Nakabase sa kanila ako. Kaya ko na ba mag-ganon? Or simulan na ba namin yung ganon? Yun.